Disclaimer: ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan at paniniwala ng mga taong naninirahan sa liblib na bahagi ng ating bansa. Bagamat may mga bahagi itong maaaring hindi kapanipaniwala para sa lahat, layunin ng kwentong ito na ilahad ang kultura, paniniwala, at kababalaghan na bahagi ng ating kasaysayan bilang mga Pilipino. Ito ay isang kwentong kathang-isip na may halong katotohanan na hindi nilalayong manakot kundi magbigay babala, aral, at pagninilay. Para ito sa mga bukas ang isipan at puso sa mga misteryong bumabalot sa ating mga ninuno at paniniwala. Sa bayan ng San Pedro, kilala ang apelyidong Escudero bilang isa sa pinakamayaman at makapangyarihan. Sa gitna ng malawak na lupain, nandoon ang isang malapalasyon nilang mansyon na tila simbolo ng karangyaan at kapangyarihan. Dona Teresa Escudero, isang biyuda at negosyanteng may dugong Kastila, ay naninirahan dito kasama ang nag-iisa niyang anak na si Angela, isang dalagang maganda, edukado, ngunit mahina ang katawan. Minsang buwan ng Pebrero, biglang bumagsak ang katawan ni Angela. Mula sa isang simpleng lagnat ay nauwi ito sa matinding panghihina at hindi makagulapay sa kama. Ipinatawag ng Donya ang pinakamagagaling na doktor sa Maynila, subalit ni isa sa kanila ay hindi makapagbigay ng tamang paliwanag. Wala raw virus, wala ring sakit sa dugo o anumang karamdaman na masasabing sanhi ng paghina ng katawan ng kanyang anak. Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang lumalala ang kondisyon ni Angela. Minsan ay makikita mo itong umiiyak ng walang dahilan, minsan naman ay tititig sa kisam na parang may kinakausap. Tuwing madaling araw, ang kanyang katawan ay nagkakaroon ng mga kalmot, parang hayop na galit ang may gawa. Lahat ng kasambahay ay natatakot. May mga ilang yaya ang nagsimulan ang mag-resign sa takot. Dito na napilitang kumilos ang matandang kasambahay na si Lola Pilar. Isa siya sa mga natitirang tagapag-alaga ng pamilya simula pa noong kabataan ng Donya. Kilala siya sa mansyon hindi lamang sa kanyang katapatan, kundi sa kanyang kaalaman sa mga tradisyonal na paniniwala. Isang gabi, habang lumuluha si Dona Teresa sa tabi ng anak, lumapit si Lola Pilar at marahang nagsalita. Donya, patawad po, pero baka hindi na po medisina ang kailangan ng Senorita Angela, kundi dasal at orasyon. Tiningnan siya ng Donya na tila hindi makapaniwala. Isang Donya na galing sa mataas na lipunan, sanay sa siyensya at agham, paano niya tatanggapin na maaaring may kinalaman ang mga elemento ng dilim sa sakit ng kanyang anak? Anong ibig mong sabihin, Pilar? Tanong ng Donya. May kilala po akong magkapatid, sila'y albularyo sa kabilang bayan. Hindi po sila basta-basta. May lahi po sila ng manggagamot mula pa sa panahon ng Kastila. Marami na po silang natulungan na kagaya ng kaso ng Senorita. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Dona Teresa. Kinaumagahan, isang itim na sasakyan ang ipinadala sa bayan ng San Emilio upang sunduin ang magkapatid na albularyo, si Lando at Dalisay. Pagdating ng magkapatid na albularyo, hapon na nang dumating ang sasakyan sa San Emilio. Mula sa isang payak na kubo, lumabas si Lando, isang lalaking nasa edad 40, matipuno ang katawan at may matang tila bumabasa ng kaluluwa. Kasunod niya si Dalisay, isang babaeng mahinhin ang kilos, mahaba ang buhok, at mapayapa ang mukha. May dala silang mga supot na yari sa bayong, hindi mga gamot, kundi mga dahon, langis, mutya, at piraso ng telang may sulat na hindi maintindihan. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ng Donya na tila naubusan na ng pag-asa. Ako po si Lando, at ito ang kapatid kong si Dalisay, magalang na pakilala ni Lando. Naway mapawi namin ang pinagdadaanan ng iyong anak, Dona, sabat ni Dalisay, habang hawak ang isang maliit na botelyang may lamang likido na kulay berde. Dinala sila sa silid ni Angela. Ang dalaga ay halos hindi na makagalaw. Nangingitim ang ilalim ng mga mata, at ang kanyang mga labi ay nanunuyo. Ngunit ang pinakanakatakot ay ang mga kalmot sa kanyang braso at binti, bagong kalmot, tila mula sa matalas na kuko ng hayop. Umikot si Dalisay sa loob ng silid, tila may hinahanap. Sa bawat sulok, tila nararamdaman niya ang presensya ng hindi nakikita. Kinuha niya ang isang piraso ng pulang tela at sinimulang basain ng langis mula sa kanyang botelya. Binulungan niya ito ng isang dasal habang sinasabuyan ng asin ang 4 na sulok ng kwarto. Tunay nga, kuya, bulong ni Dalisay kay Lando. May gumagambala sa kaluluwa ng dalagang ito. Hindi lang basta masamang hangin, kundi nilalang ng dilim. Simula ng kababalaghan ng gabing iyon, sinimulan ni Lando ang unang hakbang ng ritual. Nagsindi siya ng kandilang itim sa may bintana, at binasag ang katahimikan sa pamamagitan ng isang matandang orasyon, San Benito, ipagtanggol mo kami.
Lumikas ang masama, ang liwanag ay manaig. Bigla, umihip ang malamig na hangin sa buong silid. Umuga ang mga kortina kahit sarado ang bintana. Si Angela ay biglang napahiyaw. Parang may hinahabol siya, umiiyak habang nakaigtad sa kama. Lando! May tumatawa sa sulok, sigaw ni Dalisay habang itinuturo ang anino sa may aparador. Subalit nang buksan nila ito, wala. Tanging amoy ng bulok na dugo at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang unang gabi pa lamang ay nagbigay na ng babala, hindi ito simpleng karamdaman. May gumagambala kay Angela. At ang mansyon ay may lihim. Matapos ang unang gabi ng ritual sa loob ng silid ni Angela, tila lalo lamang lumalim ang misteryo. Hindi pa rin bumababa ang lagnat ng dalaga, at mas lalong lumala ang kanyang mga bangungot. Tuwing 3:00 ng madaling araw, laging napapabalikwa sa kama si Angela, tumitili at umiiyak, habang sinasabi ang isang kataga, nandito na naman siya nasa bintana. Kinabukasan, habang ang donya ay abalang kausap ang doktor na muling dumalaw. Nagsimula ng magsiyasat sina Lando at Dalisay sa paligid ng mansyon. May dala silang maliit na sisidlang may langis ng nyog, asin, sinampalok, at mga dahong ikmo, mga pangunahing gamit ng mga albularyo sa pagtukoy ng masamang elemento. Sa likod bahay, natagpuan nila ang mga yapak, maliliit, tila hindi sa tao, at may 3 daliri lamang. Ang mga ito'y nagsimula sa may bintana ng silid ni Angela, at nagtapos sa punong mangga sa may likuran. Tiningnan ni Lando ang puno. Ang mga sanga nito'y animoy napuputol sa gitna, na tila may umuupo rito tuwing gabi. Kuya, tingnan mo to, sabi ni Dalisay, sabay abot ng isang balahibong kulay abong may bahid ng dugo. Hindi ito sa hayop. Ito'y sa nilalang na nag-aanyo lamang na hayop, sagot ni Lando habang pinisil ang balahibo at sininghot ang amoy nito. Mabigat. Parang may lamat ng galit. Ang paniniktik sa gabi dumaan ang araw na may tensyong bumabalot sa buong mansyon. Ang mga kasambahay ay tahimik, waring may alam na hindi masabi. Lahat sila'y mabilis kung kumilos, tila nagmamadaling makaalis bago gumabi. Napansin ito ni Dalisay. May itinatago sila, anya. Kailangan nating malaman ang lihim ng mga taong ito. Baka hindi lang si Angela ang may problema rito. Nang sumapit ang gabi, humiling si Lando na huwag munang patulugin ang mga kasambahay. Umupo silang lahat sa sala, kasama ang donya. May hawak na papel si Lando at inilapag ito sa gitna ng mesa. Iyon ay isang bilog na may mga sinaunang sulat sa paligid. Sa gitna ay may krus at sa bawat sulok ay may kandila. Kung may kasinungalingan sa inyo, ito ay mabubunyag sa loob ng bilog, paliwanag ni Lando. Isa-isang pinaupo ang mga kasambahay sa harap ng bilog. Nang tumapat si Maring Sabel, ang tagalinis ng banyo, biglang sumigaw ang kandilang nasa gawing kanan, tila naputol sa apoy kahit walang hangin. Napalingon ang lahat. Hindi po ako. Wala akong alam, sigaw ni Maring Sabel habang nanginginig. Ngunit hindi na siya pinilit ni Dalisay. Bagkus, nilapitan niya ito at tinapik sa balikat. Kung may nalalaman ka sabihin mo. Baka hindi lang si Angela ang susunod. Doon na nagsimulang bumigay si Maring Sabel. Umiiyak niyang inamin na ilang gabi na siyang nakakakita ng itim na nilalang na nakasampa sa may bubungan ng mansyon, tuwing madaling araw. Hindi raw niya masabi sa donya dahil baka mapagalitan, pero alam niyang hindi ito ordinaryo. Mas malinaw na mga senyales sa sumunod na gabi, nagtago sina Lando at Dalisay sa may likuran ng bintana ng silid ni Angela. Nakaupo si Dalisay, hawak ang krusipiyong gawa sa balinghoy habang si Lando naman ay may dalang itak na ibinabad sa langis na may pinaghalong abo at asin, isang pangontra sa nilalang na laman lupa. 3:00 na ng madaling araw nang biglang may gumalaw sa bubong. Dinig na dinig nila ang kaluskos. Kumalabog ang isang bahagi ng yero. Maya-maya'y may sumilip sa bintana, isang mukha ng nilalang na kalahating tao, kalahating hayop, may mata na pulang-pula at matatalas na kuko. Tila sinusubukang pasukin ang kwarto. Dahan-dahang itinapat ni Dalisay ang krusipiho sa bintana at binigkas ang, sa ngalan ng Diyos na buhay, lumayas ka, halimaw ng gabi. Biglang sumigaw ang nilalang at tumalon pababa. Ngunit bago ito makalayo, naihampas ni Lando ang itak, naputol ang isang bahagi ng buntot nito at tumilamsik ang madilim at malapot na likido. Lihim sa silid ni Angela kinabukasan, habang nililinis ni Dalisay ang bahagi ng bintana na may bahid ng dugo, may natuklasan siyang luma ng semento na parang may uka. Matapos itong hukay ng bahagya, natuklasan nila ang isang sagradong kahon na may laman na lumang buhok,
kuko, at basang piraso ng damit. Nakabaon sa ilalim ng silid ang alay, sambit ni Lando. Ito ang nagsisilbing pintuan sa nilalang. Dito siya nakakakuha ng pahintulot na pasukin si Angela. Agad nilang sinunog ang laman ng kahon sa ilalim ng araw at binasbasan ito ng dasal. Ngunit habang nasusunog ang mga gamit, biglang bumaluktot ang katawan ni Angela sa kanyang kama. Napasigaw siya ng malakas at tila nagwawala. Napilitan si Dalisay na patulugin ito gamit ang ritual ng tapal, isang teknik na pinapainom ng pinakuluang ugat ng damong makahiya na may orasyon. Panibagong paghahanda, alam na ngayon ng magkapatid na hindi ito basta karamdaman. Isa itong intensyong pag-atake. Isa sa mga kasambahay ay maaaring may kinalaman o ginamit para magpasok ng alay sa silid ng dalaga. Habang nagpapahinga si Angela, sinimulan ng magkapatid ang pagtatayo ng 3 proteksyon sa loob ng mansyon, tulay ng asin sa bawat pintuan, upang hindi makapasok ang masamang nilalang. Linya ng uling sa paligid ng kama ni Angela, pantaboy ng espiritu. Hanging basil at sagingan sa mga bintana, paboritong taguan ng mga elementong kontra-aswang. Ngunit ang tanong ay nanatili, sino ang naglagay ng kahon sa silid? At bakit? Habang ang gabi ay papalapit na naman, alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Sumapit ang ika-4 na gabi ng pananatili ng magkapatid na albularyo sa mansyon ng Donya. Sa kabila ng kanilang ginagawang proteksyon sa paligid, mga orasyon, uling, asin, at mutya, tila lalong lumalakas ang presensya ng masamang nilalang. Sa gabing iyon, kakaibang lamig ang bumalot sa buong bahay. Ang mga ilaw ay biglang kumikislap. Ang mga alagang aso ng kapitbahay ay sabay-sabay na tahol ng tahol, tila may bagay silang hindi nakikita pero kinatatakutan. Habang si Angela ay mahimbing sa pagkakatulog sa gitna ng bilog na proteksyon, nagbabantay sina Lando at Dalisay sa may sala. Pareho silang tahimik, naghihintay. Hindi pa man sumasapit ang 3:00, may naramdaman na silang presensya. Biglang bumukas ng kusa ang pinto sa likod ng bahay. Nilapitan ito ni Lando, hawak ang kanyang itak. Paglabas niya, nakita niyang may gumagalaw sa madamong bahagi ng hardin. Isang anino na tila gumagapang sa lupa, parang hayop, ngunit mabilis at walang ingay. Nagtama ang tingin nila. Ang nilalang ay walang malinaw na anyo, kalahating tao, kalahating hayop, may mahahabang kuko at nakalulunos ang mga mata. Ngunit bago pa man siya makalapit, binigkas ni Lando ang isang orasyon, sa ngalan ng liwanag, ako'y tagapangalaga, lumisan ka, nilalang ng dilim. Umalinggaw ang sigaw ng nilalang. Ngunit imbes na umatras, tila lalo itong nagalit. Naglaho ito sa damuhan at biglang sumulpot sa kisam ng bahay. Mabilis! Parang alupihan na may pakpak. Sa loob ng bahay, napasigaw si Angela. Umiikot-ikot ang kanyang katawan sa kama na tila may bumabalot sa kanya. Agad na pumasok si Dalisay, binuhusan ng banal na langis ang katawan ng dalaga habang binibigkas ang pangontra. Sa labas, pilit namang hinahabol ni Lando ang nilalang. Ngunit tila hindi ito basta-bastang aswang. Pagtukla sa lihim ng hardin kinabukasan, pagkatapos ng matinding pangyayari, napansin ni Dalisay na laging doon sa hardin nagsisimula ang presensya ng nilalang. Sa likod ng hardin ay may lumang balon na matagal nang tinakpan ng kahoy. Ayon sa mga kasambahay, walang dapat galawin doon dahil masama ang loob ng lupa. Pero hindi iyon tinanggap ng magkapatid. Pinabuksan nila ang balon. Pag-alis ng takip, isang nakakakilabot na amoy ang sumalubong, amoy bulok na laman at putik na may dugo. Sa ilalim, may mga buto ng hayop at tao. May isang bungo pa na tila bata ang laki. Napatakip sa bibig ang isa sa mga hardinero. Diyos ko, matagal na to dito, anya. Sa gilid ng balon, may nakaukit na simbolo, isang bilog na may 3 mata sa gitna. Alam na agad ni Dalisay ang kahulugan. Ito ay sagradong lagusan ng espiritong ligaw, isang portal para sa nilalang ng kadiliman na minsan ay ginamit sa ritual. May nagsakripisyo rito noon, bulong ni Lando. At iyong nilalang na gumagala ngayon, baka iyon ang ginising. Pagdududa sa kasambahay, muling pinatawag ng magkapatid ang mga natitirang kasambahay. Isa-isa nilang kinausap at dumating sa puntong naging kahina-hinala ang kilos ng isang lalaking tagaluto, si Mang Celso. Tahimik ito palagi, halos hindi nakikisalamuha. Ngunit sa tuwing nagkakaroon ng insidente sa bahay, laging wala siya sa kanyang pwesto. Isang gabi, sinundan siya ni Lando papunta sa likod ng hardin. Doon niya nakita ang matanda, nakatalikod, may dinadasalan sa ilalim ng punong mangga.
Nang lapitan, mabilis itong nagtago ng isang maliit na kahon. Hinarap siya ni Lando. Ano iyang hawak mo? Mariing tanong nito. Pampalakas lang para sa panlasa ng ulam, iwas ni Mang Celso. Ngunit sinunggaban siya ni Lando at pinisil ang kahon, mula rito ay bumagsak ang isang maliit na piraso ng buhok ni Angela, at butil ng dugo na parang pinatuyo. Nilagyan ng papel na may sulat na hindi mabasa. Ginamit mo siya, ginawa mong alay, galit na sigaw ni Dalisay na lumapit mula sa likod. Umiyak si Mang Celso. Wala akong magawa, matagal na akong sinisingil. Binigyan ako ng kapalit, kapangyarihan, lakas, yaman. Sumpa yon. Bawat taon, kailangang mag-alay ako sa nilalang mula sa balon, kung hindi, ako ang kukunin nila. Pagdesisyon ng magkapatid, hindi na nag-aksaya pa ng panahon ang magkapatid. Kailangang wakasan ang sumpang bumabalot sa lugar. At para doon, kailangan nilang harapin mismo ang pinanggalingan ng kadiliman, ang nilalang sa balon. Sa gabi ring iyon, naghanda si Dalisay ng isang matinding orasyon na tanging mga tagapagmana lang ng sinaunang albularyo ang may karapatang bigkasin. Kumuha siya ng imutyang itim, ang pinakamalakas na pananggalang sa mga aswang, at ikinabit ito sa katawan ni Angela habang siya ay natutulog. Samantala, si Lando naman ay naghanda ng ritual sa paligid ng balon, sinindihan ang 4 na kandila sa 4 na direksyon at nilagyan ng itim na asin at uling ang paligid. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagsimulang umuga ang lupa. Mula sa balon ay may umusbong na itim na usok, sumisigaw, umiikot, at unti-unting nagkakaroon ng anyo. Labanan ito ng orasyon at sigaw. Ang buong hardin ay parang ginising sa galit ng mga espiritu. Lisanin mo ang mundong ito, sigaw ni Dalisay. Hindi siya sayo, dugtong ni Lando. Sa huling dasal, sabay nilang isinaboy ang dugo ng puting manok sa gitna ng bilog. At sa isang malakas na sigaw, naglaho ang anino, bumalik sa ilalim ng balon at tuluyang nagsara ang lupa. Ngunit hindi pa tapos, bagamat natapos ang pagsalakay ng nilalang at napatunayan ang lihim ng hardin, may isang tanong ang hindi pa rin nasasagot, sino ang orihinal na nagbukas ng portal? At bakit ang pamilya Escudero ang pinili? Muling humarap ang magkapatid sa Donya. Lumuluhang pasasalamat ang ibinuhos nito. Ngunit ramdam ni Lando at Dalisay may mas malalim pa sa lahat ng ito. Matapos ang gabing iyon, kung saan tuluyang napalayas ang nilalang mula sa balon at napigilan ang pagsanib kay Angela, ay dumating na ang tila katahimikan sa buong mansyon. Ngunit sa kabila ng pagkalma ng paligid, nanatiling naguguluhan si Lando at Dalisay, tila may kulang, tila may iniwang tanong ang gabing iyon na hindi pa nasasagot. Habang si Angela ay unti-unting gumagaling, unti-unti ring bumabalik ang kanyang alaala. Isang umaga, tinawag niya si Dalisay at mahina niyang sinabi, "Ate. Nanaginip po ako. May matandang babae. Maputi ang buhok, madungis, pero malungkot ang mga mata." Sinasabi niya, bayaran na ang utang, paniningil ay nagsimula na. Napatingin si Dalisay kay Lando. Hindi ito pangkaraniwang panaginip. Isa itong babala mula sa kaluluwa, isang pahiwatig na ang buong pangyayari ay may ugat sa nakaraan. Ang matandang albularya sa panaginip kinagabihan, habang nagpahinga ang magkapatid sa silid panauhin, biglang nanaginip si Dalisay. Sa kanyang panaginip, nasa gitna siya ng lumang gubat. Sa harap niya ay isang matandang babae, kulubot ang balat, at may hawak na baston. Siya ang babae sa panaginip ni Angela. "Ako si Aling Pora," wika ng matanda. "Ako ang tunay na manggagamot ng lupang ito. Ngunit noong panahong iyon ako'y ipinagkanulo." Pinakita sa panaginip ang isang lumang tagpo, isang batang babae na halos 8 taong gulang, umiiyak sa ilalim ng ulan. Sa harap niya ay isang grupo ng mga sundalo't opisyal na Kastila, kasama ang isang babae na pamilyar kay Dalisay, ang batang bersyon ni Donna Teresa. Ang batang yan si Teresa. Ang anak ng babaeng nagbayad upang akuin ko ang kasalanan ng kanilang pamilya. Ipinatapon ako sa gubat at sinira ang aking pangalan. Ang madilim na lihim ng pamilyang Escudero kinabukasan, kinausap ng magkapatid si Donna Teresa. Tahimik nilang hiniling na marinig ang buong katotohanan, isang hiling na hindi na kayang tanggihan ng Donya, dahil nakita niya na ang tunay na kapangyarihan ng magkapatid. Tahimik siyang naupo sa harap ng fireplace. Ilang minuto ang lumipas bago siya nagsimulang magsalita. "Noong ako'y bata pa, may isang matandang albularya na laging pumupunta sa aming bahay, si Aling Pora. Magaling siya. Marami siyang ginamot, marami siyang tinulungan. Pero isang gabi, nagkasakit ng malubha ang aking ina. Hindi siya mailigtas ng mga doktor.
Kaya tinawag namin si Aling Pora. Ginawa niya ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Namatay pa rin ang aking ina. Sa galit ng aking ama, isinisi niya kay Aling Pora ang pagkamatay. Ipinatapon siya. Ngunit ang totoo, alam kong wala siyang kasalanan. Ang mas masakit ang mga huling salita niya sa amin bago siya mawala, balang araw, paniningil ay darating, hindi sa inyo kundi sa dugo ng inyong laman. Napatigil ang Donya. Hindi niya napigilang lumuha. Kaya ko tinakpan ng balon kaya ako takot sa hardin. Lahat ng ito dahil alam kong may ugnay pa rin kami sa kanya. Ngunit hindi ko inakala na ang anak ko ang pagbabayaran. Ang sumpang nagpatuloy ipinaliwanag ni Dalisay ang nararamdaman niyang koneksyon na hindi aksidente ang pagkakasakit ni Angela. Ito ay resulta ng matandang sumpa na hindi kailanman naputol. Dahil hindi nabigyang hustisya ang kaluluwa ni Aling Pora, nanatili itong ligaw at ginising ng kasalanan ng nakaraan. Ang balon sa likod ng hardin, wika ni Lando, ay hindi lang basta imbakan ng tubig. Isa itong portal ng pag-ibig at galit. Doon ibinabaon ang lahat ng lihim, lahat ng kasinungalingan. Ngunit hindi mo maililibing ang katotohanan, Donya. Lalabas at lalabas ito. Panata ng pagwawasto dinala ng magkapatid si Donna Teresa sa gubat ng lantayan, kung saan huling nakita si Aling Pora. Doon nila isinagawa ang ritual ng panata ng liwanag, isang matandang dasal ng pagsisisi at paglaya. Ang Donya, sa unang pagkakataon, ay lumuhod sa harap ng isang puno ng balete. Doon siya nagsindi ng kandilang puti at binigkas ang, ako, si Teresa Escudero, ay humihingi ng tawad. Sa ngalan ng dugo ng aking anak, sa ngalan ng pag-ibig ng aking ina, pinatatawad ko at humihingi rin ng kapatawaran. Tapusin nawa ang sumpa. Magpahina ka na, Aling Pora. Biglang umihip ang malamig na hangin, at sa pagitan ng mga sanga ng balete, may nakita silang liwanag, isang anyo ng babae, nakangiti, unti-unting naglaho. Hindi ito nakakatakot. Ito'y mapayapa. Simula ng tunay na paggaling pagbalik nila sa mansyon, tuluyang gumaling si Angela. Bumalik ang kulay ng kanyang balat, naging masigla muli ang kanyang mga mata. At mula noon, hindi na muling nagparamdam ang nilalang. Ngunit para sa magkapatid, alam nilang hindi pa tapos ang kanilang misyon. Sa pag-alis nila sa San Pedro, may iniwang lihim si Lando kay Dalisay, hindi lang ito ang pamilyang may kasalanan sa nakaraan. Marami pang kwento ang nakaabang. Matapos ang ritual ng pagsisisi at paglaya ni Donna Teresa sa kaluluwa ni Aling Pora, tuluyang gumaling si Angela at bumalik ang katahimikan sa mansyon. Ngunit ang hindi nila alam, hindi pa tapos ang paniningil. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay nagmumula sa kasalanan ng isa. Minsan, sa bawat puwang na binubuksan ng sumpa, pumapasok ang iba pang mga nilalang na matagal nang nag-aabang. Sa katahimikang bumalot sa bahay ng Escudero, may mga mata na muling nagbukas. May mga aninong gumapang sa paligid ng bayan. Paghahanda para sa kabilugan ng buwan isang gabi, habang nag-aayos ng kanilang gamit si Lando at Dalisay para bumalik na sana sa bayan ng San Emilio, lumapit si Angela, ngayon ay masigla na at may lakas na. Pero sa kanyang mga mata ay may lungkot. May panaginip ako kagabi. Ako raw ay nakatali sa gitna ng altar at may apoy sa paligid. Nakapaligid sa akin ang mga taong may itim na tela sa mukha. Tila may itinatakda. Agad na napatigil si Dalisay. Tinapik niya si Angela sa balikat. Hindi pa tapos, anya. May isa pang gabi ang kabilugan ng buwan at doon kadalasang nagpapakita ang pinakamatitinding nilalang ng dilim. Sa mga matatandang albularyo, may paniniwala na ang ika-4 na gabi ng kabilugan ng buwan ay ang pinakapeligroso. Dito raw nagsasama-sama ang mga ligaw na espiritu, aswang, at manananggal para sa pagpupulong ng kadiliman, isang ritual upang magtalaga ng bagong biktima. Napagtanto ni Lando na si Angela ang piniling alay ng mga nilalang sa kabila ng paglaya ni Aling Pora. Dahil isang beses na siyang nabuksan, madali na siyang mapasukan. Ang orasyon ng apoy at dugo upang labanan ang paparating na panganib, nagsimula ang magkapatid sa ritual na tinatawag na orasyon ng apoy at dugo, isang sagradong proteksyon na may kasamang pagsusunog ng mahahalagang sangkap na konektado sa kaluluwa ng biktima. Kailangan nila ang mga sumusunod, dugo ng inosenteng hayop, puting tandang, langis ng bignay na iniluto sa apoy ng punong sampalok abo ng lumang rosaryo, isang hibla ng buhok ni Angela nang kumpleto na ang mga gamit. Inilatag nila ito sa gitna ng lumang silid sa ikalawang palapag. Doon ay gumuhit sila ng bilog na may simbolong sinaunang baybayin sa 4 na sulok. Habang umiikot si Dalisay, binibigkas niya ang orasyon,
apoy ng liwanag, linisin ang laman, ihiwalay ang dilim sa dugo ng may buhay. Sa lakas ng sagradong ngalan, wala kang kapangyarihan sa anak ng liwanag. Pagsapit ng hating gabi, sinindihan ni Lando ang apoy gamit ang sulo na may sagradong langis. Mula sa apoy ay bumalot ang amoy ng insenso at nasusunog na halaman. Biglang kumulog ng malakas, sabay sumugod si Lando at binigkas ang orasyon ng laban, sa liwanag ng araw, sa apoy ng kalangitan, lumayas ka't bumalik sa pinanggalingan. Nasugatan ang aswang, ngunit biglang sumulpot pa ang tatlong nilalang, isang manananggal, isang tikbalang, at isang taong itim na parang usok. Apat silang sabay-sabay na sumalakay. Ang laban ni Dalisay habang inaatake si Lando sa labas ng bilog, si Dalisay ay nananatiling hawak ang katawan ni Angela sa loob ng orasyon. Ngunit isang itim na anino ang pilit pumapasok sa gitna ng bilog, isang espiritong marahas, ang isumang ayon sa mga aklat ng mga babaylan. Ito raw ang kaluluwang hindi matahimik at ginagawang kasangkapan upang saktan ang buhay. Hindi nagpatinag si Dalisay. Itinaas niya ang sagradong krusipihong yari sa itim na kahoy at binigkas ang pinakabanal niyang orasyon, sa ngalan ng Amang Lumikha, liwanag ay dumaloy. Sa bawat tinga ng kadiliman, ang apoy ay sumiklab, pawiin ang iyong galit. Mula sa kanyang mga kamay ay lumabas ang bughaw na liwanag. Ang aninong pilit pumapasok ay napasigaw at naitulak paatras, hanggang sa ito'y matupok ng apoy mula sa orasyon. Pagtatapos ng gabi makaraan ang mahigit 1 oras ng walang humpay na laban, isa-isa ring bumagsak ang mga nilalang. Ang tikbalang ay napaslang ni Lando gamit ang itak na may langis ng niyog at asin. Ang manananggal ay nasunog sa sagradong apoy. Ang taong usok ay nawala matapos ipako ang mutya sa gitna ng bilog. Hanggang sa ang huling halinghing ng mga halimaw ay tuluyang nawala at ang katahimikan ay bumalik. Si Angela, mula sa pagkahimbing, ay unti-unting dumilat. May luha sa kanyang mga mata pero wala ng takot. Ang kanyang katawan ay magaan, malinis at payapa. Lihim sa orasyon habang pinupulot ni Dalisay ang abo ng orasyon, may isang papel na nahulog sa gilid ng altar. Isang sulat mula sa luma nilang lolo, isang matandang babaylan. Nakasaad sa sulat, kung matapos ang unang digmaan, bantayan ang ikalawa. Hindi lahat ng kadiliman ay aswang, may tao rin sa likod ng sumpa. Napatingin sa isa't isa ang magkapatid. May mas malaki pang lihim ang nakatago rito, ani Lando. Makalipas ang gabing iyon ng laban sa ilalim ng kabilugan ng buwan, akala ng lahat ay tapos na ang kaguluhan. Tahimik na muli ang mansyon, at si Angela ay tuluyang gumaling, masigla, masayahin, at muling bumalik ang dating liwanag sa kanyang mga mata. Subalit sa puso ng magkapatid na Lando at Dalisay, naroon pa rin ang pakiramdam na may kulang, may bagay na hindi pa lubusang natatapos. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kanyang kwarto si Dalisay, muling bumisita sa kanyang panaginip ang matandang espiritu ng babaylang si Aling Pora. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya mapayapa, nangangatal siya at tila may pinanggagalingang takot. Hindi pa tapos, Hija. Sa ilalim ng lupa, may mas malalim pang lihim. Ang anino ng kagubatan ay gumising na. At isa sa inyo ang kailangang isakripisyo para matuklasan ang buong katotohanan. Pagdilat ni Dalisay, wala na siya sa kwarto. Nasa gitna siya ng gubat. Ang mahiwagang pagkawala madaling araw nang mapansin ni Lando na wala sa kanyang higaan si Dalisay. Sa unay inakala niyang nagdasal lamang ito sa altar o bumisita kay Angela, ngunit matapos niyang ikutin ang buong mansyon, wala siya. Isang kasambahay ang lumapit sa kanya, dala ang isang balot ng dahon ng saging na may sulat sa ibabaw. Nakita ko po ito sa may pintuan ng kapilya, ani ng kasambahay. Binuksan ni Lando ang balot. Sa loob ay may hibla ng buhok ni Dalisay at isang piraso ng tela na may dugong tuyo. Sa papel ay nakasulat sa sinaunang baybayin, ang kababalaghan ay hindi sa bahay nagsimula kundi sa gubat ng Hilagyo. Kumirot ang dibdib ni Lando. Ang Hilagyo ay isang sagradong gubat sa may hangganan ng San Pedro at San Emilio, kilala sa paniniwala ng matatanda na tahanan ng mga espiritu, lamang lupa, at nilalang na itinatakwil ng mundo. Wala nang pag-aalinlangan. Alam ni Lando na kailangang sundan ang kanyang kapatid, kahit sa pinakadelikadong lugar. Ang paglalakbay sa Hilagyo bago pa man mag-umaga, bitbit ni Lando ang kanyang itak, mutya, langis, at orasyong nakasulat sa itim na tela. Pinagbilinan niya si Donna Teresa at Angela na huwag munang umalis sa mansyon. Sinabihan din niya ang ilang kasambahay na kahit anong mangyari, huwag susundan ang kanyang yapak. Pumasok si Lando sa Hilagyo.
Ang paligid ay nilukuban ng makapal na hamog, at ang mga punong kahoy ay matataas at pilit kinukubli ang langit. Halos wala ng araw na sumisilip dito kahit patanghaling tapat. Ang lupa ay basa, at ang mga ibon ay walang awit, tanging katahimikan na nakakabingi ang naroon. Habang siya'y naglalakad, nararamdaman niyang may sumusunod. May mga aninong kumikilos sa kanyang gilid, mga matang nakasilip sa likod ng mga punong kahoy. Ngunit hindi siya tumigil. Alam niyang sinusubok lamang siya, pinipilit siyang matakot, umatras, tumigil. Pagdating niya sa gitna ng gubat, isang bukal na may malinaw na tubig ang kanyang nadaanan. Sa ibabaw nito'y may lumulutang na puting tela, kilalang-kilala ni Lando. Damit iyon ni Dalisay. Ang kaluluwa ng gubat habang nakatayo sa gilid ng bukal, biglang bumigat ang kanyang katawan. Parang may gumagapos sa kanyang mga binti. Ang hangin ay naging malamig at isang boses ang narinig niya, hindi mo siya maililigtas kung hindi mo kilala ang sarili mo. Mula sa tubig, unti-unting umahon ang isang nilalang, kalahating babae, kalahating anino. Ang mukha nito ay tila kay Dalisay, ngunit ang mga matay mapula at ang bibig ay nakangisi. Dalisay, tanong ni Lando, halos hindi makapaniwala. Ngunit ang sagot ay isang malakas na tawa, hindi tawa ng kapatid niya, kundi ng isang nilalang na gumagamit lamang ng anyo. Biglang umatake ang nilalang at tinangkang sunggaban si Lando. Ngunit mabilis niyang naihampas ang itak na may langis ng bignay, sabay bitaw ng orasyon, sa ngalan ng liwanag, ikaw ay mailalantad. Kung ikaw ay nilalang ng kadiliman, lumantad ka sa iyong anyo. Napaatras ang halimaw, at sa gitna ng pag-ikot ng hangin, tuluyang nagbago ang anyo nito, isang nilalang na malaing kanto, ngunit nabubulok, may pakpak na itim at katawan ng itim na usok. Ang tunay na Dalisay matapos ang sagupaan, narinig ni Lando ang isang mahina, ngunit pamilyar na boses mula sa ilalim ng isang punong balete. Kuya, agad siyang lumapit at hinukay ang bahagi ng ugat. Doon niya nakita si Dalisay, nakagapos sa mga baging, ngunit buhay. Hinimatay lamang at ginamit ang kanyang anyo ng nilalang upang akitin si Lando. Pagkagising ni Dalisay, humagulgol ito. Kuya, ang gubat na to may kinikimkim na kasalanan. Hindi lang ako ang biktima rito. May mga nawawala na. At ang nilalang na yon, isa siya sa mga tagabantay ng ginising mong portal. Pagtatapos ng pagkawala muling naglakbay palabas ang magkapatid, bitbit ang bagong kaalaman na hindi pa tapos ang banta. Ang gubat ng Hilagyo ay hindi lamang basta tahanan ng kababalaghan. Ito ay sentro ng mga bukas na lagusan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga espiritu. At ang pagbukas ng portal ng mansyon ay naging dahilan upang magising din ang iba pang lagusan sa paligid ng lalawigan. Hindi pa tapos ang laban. Pagkarating ng magkapatid sa mansyon matapos ang madilim na paglalakbay sa Hilagyo, hindi nila agad sinabi ang buong nangyari. Sa halip, nagtungo sila sa silid na tanging sila lang ang may susi, ang lumang imbakan ng kanilang mga gamit pang ritual, na itinayo noon pa ng kanilang lolo, isang sikat na babaylan. Dito nila iniingatan ang mga mutya, langis, sagradong halaman, at higit sa lahat, ang sinaunang aklat ng kanilang lahi. Isang makapal na kasulatan na yari sa balat ng kalabaw, isinulat sa lumang baybayin, at pinapasa-pasa lamang sa mga tunay na tagapagmana ng kaalaman ng liwanag. Mula pagkabata, tinuruan na sila ng lolo nila kung paanong gamitin ang mga simbolo at orasyon sa aklat. Ngunit may isang pahina doon na hindi pa nila kailanman binuksan, nakaselyado ng gintong sinulid at may babala sa itaas, buksan lamang sa panahon ng dakilang gising, kung saan ang liwanag at dilim ay muling magsasalubong. Ngunit matapos ang laban sa mansyon, ang pagkakawala ni Dalisay sa gubat, at ang muling pagbangon ng mga portal sa paligid, alam nilang ito na ang panahon. Pagbubukas ng selyo maingat na hinawak ni Lando ang selyadong pahina. Habang binubuksan ito gamit ang mutyang bato na tinawag na batong sigaw, biglang umuga ang sahig, isang senyales na may enerhiyang nakakabit sa pahinang iyon. Nang tuluyang bumuklat ang pahina, tumambad ang mga salitang hindi nila inaasahan, ikaw na tagapagmana ng dugo ng babaylan at aswang, may panibagong tungkulin ang panatilihin ang balanse sa pagitan ng dalawa. Nagkatinginan ang magkapatid. Aswang, tanong ni Dalisay. Paano napunta ang aswang sa kasaysayan natin? Lihim ng kanilang ina habang binabasa nila ang mga sumunod na pahina, doon nila natuklasan ang isang bagay na ni minsan ay hindi na ikwento sa kanila. Ang kanilang ina, si Liway, ay hindi lamang isang albularya, kundi isang anak ng nilalang na tinatawag na naglalakad sa liwanag ng dilim. Isang nilalang na isinilang sa pagitan ng tao at aswang, ngunit pinili ang pagiging tao upang takasan ang sumpa.
Si Liway ay itinago ng kanilang ama sa bundok ng Banahaw, kung saan sila lumaki, upang hindi matuklasan ng mga kapwa albularyo ang kanyang pinagmulan. Doon siya tinuruan ng kabutihan, ng mga orasyon, ng panggagamot. Ngunit sa kabila ng lahat, may dugo pa rin siyang bahagi ng mundo ng kadiliman. Ang dugong iyon ang dumaloy kay Dalisay at Lando. Ang kaloob ng sinaunang aklat matapos ang revelasyon, biglang nagbago ang pahina ng aklat. May umusbong na hugis, isang bilog na may dalawang mata, kalahating puti, kalahating itim. Ito ang simbolo ng tagapangalaga ng balance, ang bihirang albularyong isinilang upang hindi lamang gamutin ang tao, kundi pigilan ang giyera ng liwanag at dilim. Sila pala ay hindi ordinaryong tagapanggamot. Ano ngayon kung may dugo ng aswang satin, kuya, mahina niyang tanong. Paano kung unti-unti pala tayong tinatawag ng kadiliman? Paano kung isa sa atin mahulog sa kapangyarihan? Lumapit si Lando. Inabot ang kanyang kamay. Ang dugo, kapatid, ay hindi ang tanging basehan ng pagkatao. Ang pagpili mo araw-araw kung saan ka papanig, iyon ang mahalaga. At sa lahat ng laban natin, hindi mo kailanman pinili ang dilim. Tumulo ang luha ni Dalisay. Ngunit sa kanyang puso ay may muling tumibok na lakas. Hindi siya magiging alipin ng lahing kinatakutan ng marami. Gagamitin niya ang lahat ng lakas para putulin ang sumpa. Ang huling babala sa aklat sa huling pahina ng aklat, nakasulat ang isang hula, kapag ang apoy ng gubat ay muling nagliyab, at ang mga anak ng nilimot na kasaysayan ay nagising, ang dakilang digmaan ay magsisimula. At tanging ang bantay sinag ang may kakayahang itigil ito. Napatingin si Lando sa bintana ng kanilang silid. Sa di kalayuan, mula sa hilagyo may usok. Mula sa bintana ng silid, tanaw ni Lando at Dalisay ang makapal at maitim na usok na tumataas mula sa kabubatan ng hilagyo. Hindi ito ordinaryong sunog, ito ay apoy na hindi natitinag sa ulan, at tila lumalaki habang lumalapit ang dilim ng gabi. Nag-alab ang kanilang pakiramdam. Alam na nila, ito na ang hudyat ng huling laban. Ang dakilang digmaan na isinulat sa aklat ng kanilang lahi ay nagsimula na. Hindi na lang ito laban para sa buhay ni Angela, ni Donna Teresa, o ng kanilang pamilya. Ito ay labang para sa buong bayan at marahil sa buong sangkatauhan. Ang pagpupulong ng liwanag bago sila tumungo sa hilagyo, pinulong ni Lando at Dalisay ang lahat ng mga albularyo at matandang tagapagbantay sa Karatig Baryo. Dumating ang ilan mula sa San Emilio, Quezon, Laguna at maging mula sa kabundukan ng Bicol. Sa gitna ng kanilang pagpupulong, inilatag ni Dalisay ang sinaunang aklat. Sa mga salita ni Lando, sinabi niya, hindi ito laban ng isang pamilya lamang. Ito ay laban ng lahing may pananampalataya sa kabutihan. Ang kagubatan ng hilagyo ay ginising ng ating mga pagkakasala, at ngayon tayo ang kailangang magtapos ng digmaang tayo rin ang pasimuno. Sumang-ayon ang mga matatanda. Naghanda sila ng mga mutya ng apoy, espada ng asin, tubig ng dasal, at mga panlaban sa itim na orasyon. Ang bawat isa ay nanindigan, hindi sila papayag na lamunin ng kadiliman ang kanilang bayan. Pagtungo sa hilagyo sumapit ang hating gabi, at sa pangunguna ng magkapatid, nilusob nila ang kabubatan. Ngunit sa pagpasok pa lang sa gilid ng hilagyo, sinalubong na sila ng kakaibang presensya, matitinik na halaman, mga hayop na tila nasaniban, at hangin na nagdadala ng mga bulong na umaakit sa isip. Marami sa kanila ang pinanghihinaan ng loob. Isa sa matatandang albularyo ang biglang tumigil. Hindi tayo makakaabante kung hindi maghahandog ng linis, wika niya. Kaya nag-alay sila ng dasal, sinunog ang dahon ng sambong, at binasbasan ang bawat isa ng sagradong langis. Mula roon, parang bumukas ang isang daan sa gitna ng kabubatan, diretsyo sa puso ng kadiliman. Ang ulo ng lahi ng kadiliman sa gitna ng kagubatan ay isang malaking altar, yari sa ugat ng punong balete. Nakapaikot dito ang mga nilalang ng dilim, mga aswang, tikbalang, manananggal, at mga kaluluwang wala ng anyo. At sa gitna ng lahat isang malaking nilalang na may 4 na mata, katawan ng usok, at tinig na parang libo-libong kaluluwa. Ito ang tinatawag na Ulak, ang ulo ng lahi ng kadiliman. Si Ulak ay hindi basta-basta aswang. Isa siyang ninuno ng mga nilalang ng dilim, isinumpa noong sinaunang panahon matapos siyang ipagkanulo ng isang babaylan. Nagbalik na ako, bulong ni Ulak. At ngayon, hahatakin ko sa dilim pati ang inapo ng aking kaaway kayo, mga tagapagmana ng liwanag. Ang labanan agad na naglabasan ang mga nilalang mula sa kadiliman. Nilusob nila ang hanay ng mga albularyo. Ang mga espada ng asin ay lumiliyab sa bawat hampas.
Ang tubig ng dasal ay sumisingaw sa balat ng mga nilalang. Ngunit ang mga kalaban ay tila hindi nauubos. Sa bawat isa na napapawi, may bagong sumisibol mula sa usok ng kabubatan. Sa gitna ng laban, hinanap ni Ulak si Dalisay. Halika, anak ng dalawang mundo. Ikaw ang susi sa pagbukas ng huling lagusan. Ngunit hindi umatras si Dalisay. Tumayo siya sa gitna ng altar, hinubad ang kanyang pananggalang, at itinaas ang sinaunang aklat. Hindi ako susuko sa iyo, Ulak. Ang dugo ko ay pinagpala ng liwanag, kahit pa may anino ito. Binuksan niya ang huling pahina ng aklat at binigkas ang huling orasyon. Sa ngalan ng liwanag at dilim, ako'y magbubuwag ng harang, upang ang balanse muling magtagumpay, at ang hari ng dilim ay lumuhod sa liwanag ng kanyang pagkatao. Ang sakripisyo biglang nagliwanag ang paligid. Umikot sa katawan ni Dalisay ang apoy at liwanag. Napasigaw si Ulak. Tinangka niyang takasan ng altar, ngunit huli na. Isang malakas na liwanag ang bumalot sa kanya, at mula sa loob nito, nakita ng lahat ang tunay na anyo ni Ulak, isang dating babaylan, isang nilalang na minsang pinili ang kabutihan, ngunit pinagtaksilan, kaya't napuno ng galit. Patawad sa hindi ko napaglabanan, bulong nito habang natutunaw ang anino niya sa liwanag. Sa huling sandali ng orasyon, nawalan ng malay si Dalisay at bumagsak sa altar. Pagtatapos ng digmaan tumigil ang ulan. Nawala ang usok. Ang mga nilalang ng dilim ay naglaho, hindi sa kasamaan, kundi sa kapayapaan. Ang kagubatan ng Hilagyo ay tila muling nabuhay, may mga bulaklak na tumubo, at ang hangin ay naging preskong muli. Buhay si Dalisay. Nang magising siya, ang kanyang mga mata ay may kakaibang liwanag, tila pinagsamang kapayapaan ng dalawang mundo. Lumapit si Lando. Tapos na, Anya. Ikaw ang ginamit ng balanse upang matapos ang siglong digmaan. Epilogo, panibagong simula pagkaraan ng ilang buwan, bumalik sa normal ang bayan. Si Angela ay nag-aral ng panggagamot. Si Donna Teresa ay nagtatag ng bahay ampunan para sa mga batang nawalan ng pamilya dahil sa kababalaghan. Si Lando at Dalisay, sa halip na mamahina, ay naglakbay sa iba't ibang bayan upang ituro ang sinaunang kaalaman, hindi lang ang panlaban sa dilim, kundi ang kahalagahan ng balanse sa lahat ng bagay. At sa kanilang puso, bitbit nila ang isang paniniwala, ang dilim ay hindi upang wasakin, kundi upang bigyang liwanag. 56.